Hi guys! Kamusta kayo? Ako nga pala si JC Ligaspi at welcome dito sa channel ko. And welcome din dito sa panibago nating video. So for today's video is meron na naman tayong mga bagong FAQs or frequently asked question about, syempre walang iba kundi ROTC. And yung question is galing kina Ma'am Mika or Mika ba or Micah and kay Sir Legion Mark. So dalawang tanong ngayon guys yung sasagutin ko kasi related lang naman sila. So yung tanong ni Ma'am Mika, sabi niya, permission to comment sir. Pwede po bang mag-advance kahit may hemorrhoid? Thank you sir. So mag-advance, ibig sabihin mag-advance ROTC siguro yung ibig sabihin ni ma'am. And kay Sir Legion Mark naman is, sir, ask ko lang, kapag operado may posibilidad ba na maging sundalo yan kapag tapos ka din ng basic and advanced ROTC? So yun, halos same sila regarding health and sa pagpasok ng ROTC. And yun yung sasagutin ko mamaya guys. Pero kung bago ka sa channel na to at kung gusto mo rin yung mga ganitong klaseng video, ROTC video, motivational video, inspirational video, nasa tamang channel ka na. Kaya ano pang inaantay mo? Huwag mo nang kakalimutang mag-like, comment, at syempre mag-subscribe ka na din at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag may mga bago akong uploads. And of course, magsisimula tayo after the quick intro. So tara! At ayun na nga guys, so sasagutin ko na yung tanong nila Ma'am Mika or Micah and kay Sir Legion. So unahin natin yung kay Ma'am Mika or Ma'am Micah, I don't know. So Mika na lang, no? So Ma'am, sorry po kung mali yung pronunciation. So sabi ni Ma'am Mika, pwede bang mag-advance ROTC kahit may hemorrhoid? So sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung hemorrhoid, sa Tagalog po almoranas. So hindi po yan nakakahiya. So ano po yan serious condition din po yan. So nakadepende sa level. So yung almoranas po is may iba't ibang remedy and one of that is yung pag-i-exercise, which is isa sa ginagawa sa ROTC, pag-i-exercise. And yung isa sa nagkukos ng almoranas is yung lagi kang nakaupo, lagi kang nakatayo. So sa ROTC, may lahat is may involved na movements. So maaring nakatayo ka din minsan sa ROTC pero hindi ganoon katagal. So sa ROTC, laging may movement. So nagma-marching, tapos nagma-manual of arms, nag-exercise. So ibig sabihin, pwede po yung may hemorrhoid sa ROTC. So it depends pa rin kung gaano kalala yung hemorrhoid mo. Kasi yung hemorrhoid, may grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 yan. So, parang ano yan parang sa cancer, stage 1, 2, 3, and 4. So, depende kung gaano kalala. Siguro, kung may hemorrhoid ka na stage 4 and grade 4 and need ng operasyon, so, I think kung maaari na siyang matrigger kapag too much movement kasi malaki na talaga yung exist na yung almoranas mo, no? So, I suggest na wag muna. Pero, din naman pwede pa rin naman, but kasi sa ROTC tinotolerate din naman yung kapag tawag dito, kapag gusto mong manood lang or gusto mo lang sumali and hindi naman siya matatawag na special treatment kasi meron kang special condition. So kung gusto mo lang maging officer, maging reservist, pwede pa din naman kasi pwede ka pa rin naman matuto through panunood or pwede kang sumabay kung sa tingin mo kaya mo and kung sa tingin mo medyo may nararamdaman ka na, so sabihin mo lang sa mga senior mo, sa mga senior officers mo. So, may napanood akong video about almoranas. Yun nga, one of the remedy and pinakamabisang remedy is yung pag-exercise or laging may movement. Wag laging stationary, wag laging nakaupo, wag laging nakahiga, wag laging nakatayo. So, yun, ibig sabihin, maaring maging way ang ROTC para ma-cure yung hemorrhoid mo or yung almoranas mo. So, yun po ma'am. Basta, kung gusto mo talagang sumali, just say or sabihin mo, just tell your condition to your superior and the CDC personnel para alam nila kung gaano kalalang exercise or kung yung mga ginagawa, kung kailangan ka ba doon or kung kaya mo ba yon para may assign nila yung tamang task para sa yon. So, yun po yung pinaka-best. Sabihin mo yung condition mo sa kanila and i-welcome ka pa rin nila sa ROTC organization. So, yun po Ma'am Mika. And yung kay Sir Legion Mark naman. Sabi niya, sir, ask ko lang po, kapag operado po ba, may posibilidad ba na maging sundalo yan? Kapag tapos ka din, and kapag tapos ka din sa basic and advanced.
ROTC. So, sa ROTC and sa pagiging sundalo is one of the requirements is physically fit ka. So, pero sa ROTC, not that strict, no? Kasi sa ROTC, medyo mild lang yung ginagawang training. So, kapag operado ka, for example, kaka-opera pa lang sa'yo, and maaring matrigger ulit yung sakit mo or yung pinag-operahan sa'yo, is mas makakabuting huwag muna. Pero pag mga siguro 3 years, 4 years, or how many years nang nakalipas yung operation mo and fully healed na yung katawan mo, so pwede ka na siguro sa ROTC. But I don't know sa pagiging sundalo or sa pagiging pulis. Ang maibibigay ko lang po sa iyo is isang advice. So sa pagiging sundalo kasi sa pagiging pulis is mabusisi talaga dyan pagdating sa medical. So kapag nakita nila na yung condition mo is pwedeng ma-trigger through training, but kung ano yung advice sa'yo ng doktor, for example, pag sinabi ng doktor na okay, mag-rest ka ng ganitong taon, ganitong buwan, so sa ganitong buwan, kahit rigid activities na yung gawin mo, hindi na matitrigger yan, fully healed na yan. So, yun yung yun yung isang basahan mo na pwede kang sumali or magsundalo, or sumali sa ROTC or magsundalo. But sa mga pagpasok mo kasi sa sundalo, yung mga nag-i-examine dyan is tunay na doktor. Mga doktor ng pulis or doktor ng sundalo. So, ibig sabihin, hindi sila tanga para hindi mapansin yung condition mo. So, sila pa din ang magbibigay ng tawag dito ng desisyon kung ano nila sasabihin, mag-a-advise ba sila sa'yo. Pero, kagaya ng sangipin, yung mga condition sa ngipin, for example, may kulang ka, may yung i-advise lang nila dyan is magpapustiso ka, magpa-pasta ka, magpa-brace ka, or ganito, ganyan. So, ganun po yung gagawin nila sa'yo. For example, fully healed na yung condition mo. So, maaaring i-advise nila, okay, approve ka. And kung sa tingin naman nila na maaaring maging cause yung operation mo, yung inoperahan sa'yo, para ma-disturb ka sa training and maaaring maging liability ka pa or magka-disgrasya and mangyari ang hindi inaasahan, so, mas siguro nila yan, no? I-dismiss or denied ka sa pag-apply sa pagiging sundalo. So, sir, kung ano yung advice sa'yo ng doktor mo, for example, yung doktor mo sinabi pag fully healed na, pwede ka na sa mga rigid activities kahit ano pa yan. So, ibig sabihin, pwede ka na pong magsundalo kahit na operado ka. So, ganun po yung sistema dyan. Pero, this is just an advice, okay? Hindi po to 100% true. So, advice pa rin po lang, advice lang po to, and I don't know talaga kung ano yung magiging resulta if malaman nila na ikaw ay isang operado. Or isa pa pala, maaring advisean ka nila na punta ka sa doktor mo and humingi ka ng waiver na talagang pwede ka sa ganitong rigid activities. So, ganon. Kapag nagpirma yung doktor mo na pwede ka sa mga rigid activities, so maaari kang matanggap sa pagiging sundalo. But, again, that's just an advice or it's my own opinion lang. So, but I base naman sa mga process pero not 100% true pa rin. So, yun lang po, Ma'am Mika, no, and Sir Legion Mark. Yun lang po, yung kay Ma'am Mika, yung sa hemorrhoid, pwede bang mag-advance? So, pwede po. Basta, i-determine mo or kung gaano nakalala yung hemorrhoid mo. And sabihin mo sa mga CDC personnel, sa senior officer mo, kung ano yung condition mo. Ganon din po sa'yo, Sir Legion Mark, sabihin mo po kung gusto mo mag-ROTC, sabihin mo po yung condition mo sa mga CDC personnel and sa senior officer mo, and pakiramdaman mo yung sarili mo, wag mong pilitin kasi mas importante pa rin yung buhay ng tao. Kasi kapag pinilit mo, for example, na sa tingin mo hindi pa fully healed yung katawan mo and hindi pa ready for the rigid activities, wag na lang po nating pipilitin kasi mas maaari ka pang mapahama. So, konting antay na lang muna. So, sa pagiging sundalo po, yun lang po yung advice ko. Kung operado ka, maaaring ma-denied ka because hindi pa siya fully healed, or depende pa rin sa condition mo kung malala or hindi. Kung malala, maaari nilang hindi tanggapin. So, yun lang po, Ma'am Mika and Sir Legion Mark. Sana po kahit paano nakatulong tong video na to sa inyo. Hindi lang po sa kanilang dalawa, kundi sa inyong lahat po na nanood, na curious about sa ROTC and sa pagiging sundalo. So,
that's it for today's video. Thanks for watching. Once again, I'm JC Ligaspi and welcome to my channel. Oh, and by the way, before tayo magtapos guys, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa channel ko, huwag mo nang kakalimutang mag-like, comment, at syempre, mag-subscribe ka na din at hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag may mga bago akong uploads. And that's it. Thanks for watching. See you next video. Adios, amigo. Bye-bye!